Ano ang layunin ngayon ng Kristiyanong pagdidisiplina? Bakit tayo kinakailangan magdisiplina? Sa inyong mga estudyante, bakit kailangan ng disiplina? Okay, dalawang bagay po ang ating pag-usapan. Una, ang disiplina ay para mapaunlad ang relasyon nyo sa inyong mga estudyante. Pangalawa, para gumawa ng mga alagad na tumutulad kay Kristo. Okay. Kaya gagawa ng pagdidisiplina para yung mga estudyante ko ay mas magkaroon ng malapit na pakikipag-ugnay sa akin at kaya ko sila didisiplinahin upang sila ay maging alagad ni Kristo sa darating na panahon. Okay? Yun po ang dalawang layunin natin. Ang Kristiyanong pagdisiplina nagpapaunlad ng relasyon. Pakibasa nga po ng mga lalaki. Go. Isa pa. Mga lalaki. Wala pong isa lang si kasi. Mga lalaki, go. Salamat. Ilan lang yata yung nagpasan. Okay. Pag sinabi natin pagdisiplina, ito, tandaan niyo po ito. Bago magawa ng isang guro pagdisiplina, kinakailangan ng pangunawa niya sa prinsipyo ng walang kondisyong pag-ibig ng Diyos. Dapat maintindihan niyo muna yung unconditional love ng God. Kaya basic po yan, para iyong magawang alagad ang iyong mga estudyante, dapat alagad ka muna. Okay? Kaya dapat maging maingat tayo sa paglalagay ng mga teachers ng Sunday School. Tiyakin ninyo, una sa lahat, siya ay mayroon ng pagkakilala sa Panginoon. Pangalawa, dapat naintindihan niya yung pag-ibig ni Kristo para sa kanya. Okay? Hindi lang basta miyembro ng church. Dapat ang mas malalim na tanong, yung mga teachers na inyong itinalaga ay mayroon ng pagkakilala sa Panginoon. Baka minsan yung teacher nyo sa panahon pa na, sa panahon ng DBBS, kasama pang tumatanggap sa Panginoon. Baka meron ganyang karanasan ako sa isang church na mismong sa DBBS, siyempre sa huling gawain ng DBBS, di ba? Nagpapatanggap yung sermon, may pagtanggap. Ang nakakagulat, mga bata tumatanggap, ang nakakagulat, minsan yung mga Sundays, yung mga DBBS teachers, yung oras din yun, nagtataas ng kamay, tumatanggap sa Panginoon. Hindi pa pala nila naintindihan yung pagtanggap o pagkakilala sa Panginoon. Hindi pa rin naintindihan kung bakit siya nagtuturo ng Biblia. Kaya tanong ko ngayon, bago tayo magpatuloy, bago kayo gumawa ng alagad sa inyong mga estudyante, natitiyak mo bang ikaw ay alagad na ni Kristo? Tanongin niyo yung katabi niyo nga, natitiyak mo na ba? Tanongin niyo yung katabi niyo. Baka mo yan pinabili lang ng suka, napasama kay Jack. Okay? Kaya kailangan tiyak ko, naiintindihan niya walang kondisyon pag-ibig ng Diyos. Anyone, pwede ba hinigin ko lang, sino pwedeng magkwento noong sa mabilis na paraan yung ginawang pag-ibig ng Diyos, yung pagpapadama niya, sa simpleng pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo? Sino pwede mag-teachers? I-share nyo nga sa akin ang Ebanghelyo ni Kristo o yung mabuting balita ni Kristo. Halimbawa, sasabihin niyo yung tungkol sa pagtanggap kay Kristo, yung pag-ibig ng Diyos. Paano ba pinadama sa atin ang pag-ibig ng Diyos? Anyone?